Magandang araw, Angels! Tunghayan natin ang ikawalong kabanata ng ating kwento. You are the one. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos mabingi si Megan sa kabog ng puso niya at sa tila may dumadaloy na dugo palabas ng kanyang mga tainga. Pero hindi niya napigilan ang sariling sumilip. Napaawang ang mga labi ng dalaga nang makitang nakalambitin sa leeg ni Miguel ang isang babae habang naghahalikan ang mga ito. Nakahawak ang Herodes sa balikat ng babae sa iksi ng suot na palda ay mapagkakamalang panyo lamang iyon. Mataas ang takong ng sandals nito kaya halos umabot ito sa tangkad ni Miguel. Gaya ng dati, kahit gusto niyang tumalikod ay hindi niya magawa. Tumigil yata sa pagtibok ang kanina lamang ay tumatambol na puso niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Pero napakislot si Megan nang biglang dumilat si Miguel habang hinahalikan nito ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang makita si Megan. Pilit na itinuwid ni Megan ang kanyang likod at tumugot ng malalim na buntong hininga. At least, napatunayan niyang tama siya. Mabilis na tinapos ni Miguel ang halik habang nakatitig pa rin ito sa kanya. Napaharap sa kanya ang kahalikan nitong babae na baliwalang bumitaw lamang rito. Megan? Wika ni Miguel. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Tila amused nang initian siya ng babae. Ah, the famous Megan. Not what I expected. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Megan. Pero wala siyang panahon para makipag-question and answer portion dito. Kailangan niya kung ano ang pakay niya sa opisinang iyon. Sir? Sabi niya sa weird na tinig. It was calm, cool, and collected. Para bang ibang tao ang nagsalita. Meron lamang ho akong ipapa-approve sa inyong papeles. Pati na rin po yung cheque para sa sweldo sa Lunes. Seryoso, na wika ni Megan. Nilapitan siya ni Miguel. Ayaw niyang isipin kung ano ang ginagawa nito bago niya ito nakita sa nagbabagang tagpo sa may pinto. Tumaas ang isang kamay nito na tila hahawakan siya. Pero bagya siyang umurong. He dropped his hand. Ang kapal na mukha nito para masaktan ito. Gayong kung ano-anong katarantaduhan ang ginawa nito ilang segundo pa lamang ang nakalilipas. Pero hindi na mahalaga sa kanya iyon. Well, mauna na ako sa inyo ha? Basag ng babae sa katahimikan nila. Nilampasan at kinawayan pa sila nito. Bye! Megan, call me Miguel please. Wika ni Miguel bago muling ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanya. Megan, pakisign dito, dito at dito pa. Pati na rin itong cheque. Itinuro niya ang mga kailangang pirmahan nito. Doon niya itinuon ang mga tingin niya para hindi siya mapilitang tingnan si Miguel. Tinanggap ni Miguel ang folder at ballpen pero hindi agad pumirma. Galit ka ba sa akin, Megan? Sa halip ay tanong nito. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Sa papel pa rin siya nakatingin. Bumuntong hininga ang binata. Pinatunayan ko uli sa'yo na tamang sinasabi mo, hindi ako mapagkakatiwalaan. Eh di lalong hindi dapat akong magalit dahil tama ako, Miguel. Bigla niyang na-realize kung gaano kalapit dito nang matuon sa dibdib nito ang mga mata niya. He was less than 2 feet away. Nakikinig-kinita niya ang babaeng kasama nito kanina at si Miguel sa likod ng utak niya. Napaurong ang dalaga. Pakipirmahan na lang, sir, at bababa na ako. Seryosong wika niya. Tumalima na lamang si Miguel. Pero hindi agad nito binigay sa kanya ang mga papeles.
Megan, tingnan mo naman ako oh. Pakiusap ng binata. Isang tonelada yata ang bigat ng leeg niya. Pero sa huli ay nagawa pa rin niyang tingnan ito. Yes, sir. Wala talaga akong kapanapanalo sa iyo, Megan. Simpleng sabi nito. Alam kong wala kang tiwala sa akin. But maybe someday, papatunayan ko sa iyo, mali ka. Iniabot nito sa kanya ang folder. Tinanggap naman niya iyon. Walang bayad mangarap, sir. Tumawa ito ng pagak. Tama ka, Megan. Sige, sir. Good day. Nagmamadali na siyang lumayo rito. Pigil ang pagbagsak ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Lumipas ang sumunod na 2 linggo na halos hindi nagkikita sina Megan at Miguel. Kapag nasa opisina ito, ay hindi ito lumalabas, maliban na lamang kung aakyat ito sa penthouse o kaya ay may pupuntahan. Dumaan ito sa mesa niya. Nginitian siya nito, pero hindi katulad ng dati na mukha itong piliyong bata na walang gagawing mabuti. Megan, paki-forward mo na lang ang lahat ng importanteng tawag na kailangan kong sagutin. Otherwise, ikaw na mag-handle sa mga iyon. Kung may kailangan pirmahan, iwan mo na lang sa desk ko the day before. I'll see it done at iiwan ko na lang dito bago ko umakyat. Seryoso na wika ni Miguel. Yes, sir. Pagkatapos niyon, ay hindi na uli niya ito nakikita pa. Nakita lamang niya ito minsan ng ilang minuto sa umaga bago pumasok sa opisina. Kung makausap man niya ito, ay medyo mahaba lang kung may instruction ito sa kanya. Siguro ay 2 minutes sa hapon kung sakaling naroon ito kapag nag-iwan siya na kailangan itong pirmahan. It was weird how things still seemed to work kahit halos hindi sila nag-uusap. She handled the details. He took care of the bigger picture. Kahit pasabihin nagkikita sila araw-araw, namimiss niya ang pangungulit sa kanya ni Miguel. Namimiss niya ang pag-uusap nilang dalawa. Madalas ay tinatamad siya mag-lunch. Mas pinipili na lamang niya magtrabaho sa mesa, lalo na kapag nasa opisina si Miguel. Dahil ayaw niya mag-lunch habang ito ay nagtatrabaho. Laking gulat ni Megan nang napatingala siya mula sa table nang makita niya ang 2 kamay na lumapat sa kanyang desk. Nagtama ang mga mata nila ni Miguel. Sir, may kailangan kayo? Nauutal na tanong niya dito. I need you in my office now. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at pumasok sa opisina nito. Kinakabahang tumayo si Megan at sinundan si Miguel. Nirewind niya sa isip ang lahat ng ginawa niya ng linggong iyon. Wala siyang matandaang ginawang mali para magalit sa kanya si Miguel. Pagpasok niya sa loob ng opisina, ay itinuro sa kanya ni Miguel ang silya sa tapat ng desk. Umupo siya roon. Hindi siya nagpakita ng kahinaan sa harap nito. Ipakita mong matapang ka, na hindi ka apektado sa kanya. Bulong ng isip niya. Nag-lunch ka na ba? Salubong ang mga kilay na tanong sa kanya ni Miguel. Nagtatakang umiling si Megan. Not yet, sir. Alam mo bang 1:00 na ng hapon? Lalo nang salubong ang mga kilay nito. Bakit di ka nagla-lunch? I was busy. Naguguluhang sagot niya. Megan, may lunch break tayo para makakain kayo sa tamang oras. Sir, anong kinalaman nito sa pagtawag niyo sa akin? Okay lang po ako. Kakain ako kapag tapos na ang ginagawa ko. At saka may kailangan ba kayong i-discuss na project? May nagawa ba akong mali para ipapaayos ninyo? Dire-diretsyong tanong ni Megan. Itinabi ni Miguel ang laptop bago yumuko at may kinuha sa ilalim ng desk. Ibinaba nito ang 2 plastic bag sa ibabaw ng mesa. Nagsalubong ang mga kilay ni Megan. Ano yan?
Nagtatakang tanong niya. Pasta, fried chicken, and macaroni salad. Inilabas nito ang styrofoam boxes at plastic cup na may lamang inumin mula sa plastic bag. Mag-lunch tayong dalawa, Megan. Napamaang si Megan dito. Ha? Binigyan siya nito ng plastic utensils. Hindi kita ginawang executive assistant para maging robot na hindi kumakain. Kapag nagkaroon ka ng ulcer, mawawala ng asset ang kumpanya. Kaya ayoko nag-i-skip ka ng lunch, okay? Hindi niya alam kung ano ang sasagot kay Miguel. He was being ridiculous and so sweet at the same time. Biglang lumambot ang puso ni Megan. Nag-ingay ang bituka niya nang maamoy niya ang mga pagkaing binuksan ni Miguel mula sa styrofoam. See? Tama ako, di ba? Kahit ang tiyan mo ay sumasang-ayon sa mga sinasabi ko. Nakangiti na wika ni Miguel sa kanya. Tumayo si Miguel at muwesto sa siliyang katabi niya. Iniabot ni Miguel sa kanya ang isang styrofoam box at saka nito kinuha ang isa para sa kanyang sarili. Kumain ka na, Megan. Nakangiti na wika ni Miguel. Sir? Ibig sabihin kaya nito, magkaibigan na ulit sila? Gaya ng turingan nila dati? Bulong ng kanyang isip. Pinandilatan siya ni Miguel. Eat now! Sumubo siya ng pasta. Muntik pa siyang mapaungol sa sarap niyon. Malamang ay dahil na rin sa gutom, kaya lalong sumarap ang panlasa niya. Napatingin siya sa binata. Titig na titig ito sa kanya. Unti-unti siya nakaramdam ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Nainis siya sa reaksyon niya rito. Masarap ba? Tanong ni Miguel sa kanya. Napatungo na lamang si Megan. Bumarayata sa lalamunan niya ang pasta nang magsalubong ang mga mata nila ni Miguel. Ngumiti ito ng pilyo. Matagal din niyang hindi nakita ang ngiting iyon dito. Sobrang namiss niya ang mga ngiti sa kanya ni Miguel. Huwag ka na ulit mag-i-skip ng meal, okay? Yes, sir. Good girl. Nakangiti na wika sa kanya ni Miguel. Nang sumunod na araw, pagdating ni Megan sa opisina, wala na ang pulang mug sa ibabaw ng kanyang desk. Hinanap niya iyon sa kusina sa pag-aakalang naiwan niya iyon doon. Pagbalik niya sa kanyang desk, ay naroon na uli ang mug at may laman ng mainit na kape. Sa ilalim ng mug ay may nakaipit na sulat na may sulat kamay ni Miguel. Your morning coffee will be made perfect with a teaspoon of my love and a pinch of my hugs. Smile always, Megan. Love, Miguel. Sumilay ang ngiti sa labi ni Megan at kinilig sa simpleng sulat na iyon. Binabati ko kayong lahat, guys! Nakangiting sabi ni Miguel sa buong staff ng Buena Vista Circuits. Pagkatapos ng ilang linggong pakikipag-negotiate ay nakuha rin natin ang pinakamalaking project. Tayo na ngayon ang magsusupply ng lahat ng kanilang equipment. Iyon ay dahil sa pagtutulungan ninyong lahat, lalo na ang marketing team at ang aking pinakamaganda at pinakamayuming executive assistant. Nakangiti itong humarap kay Megan. Nakalahad ang mga kamay. Anong masasabi mo, sweetie? Tumirik naman ang mga mata ni Megan. I'm just doing my job, sir. Sir? Ever so humble. Nakangiting sabi niya. Anyway, to celebrate, magpapapizza ako mamayang lunch. Okay na bang 10 plates? Nagsigawan ang mga empleyado niya. Was that a yes? Nakangiting tanong ni Miguel. Boss, that was a hell yes. Sagot naman ni Ligaya. Pinagsalikop nito ang mga kamay sa nagmumurang boobs nito. May bonus ba naman kami nito? Siyempre naman meron. Itanong niyo na lamang kay Megan kung kailan niyo makukuha. He could afford to be generous
Kahit konti lang ang staff ng Benavista. They made him proud. They work hard. They made the company prosper. Dapat lamang na masuklian niya iyon. Nang lingunin niya si Megan, ay tumango lamang ito. Sabay taas naman ng eyeglasses nito. Napangiti si Miguel dahil kahit halos isang taon na sila magkasama sa trabaho, ay matipid pa rin ang ngiti nito, which only made him tease her more. Pagkatapos ng short meeting nila, ay sumunod na si Megan kay Miguel pabalik sa opisina. Mag-dinner tayo mamaya. Okay lang ba sa'yo, Megan? Treat kita. Ngumisi lamang sa kanya ang dalaga. Alam na ni Miguel ang sagot nito. Maraming salamat, sir. I appreciate the offer as always. Pero kailangan kong umuwi ng maaga dahil mag-aalala si Lola. Putol ni Miguel sa sasabihin pa ni Megan. Umupo siya sa dulo ng desk nito. Iyon naman lagi ang sagot mo eh. Wala na bang iba? Umupo ito sa silya at itunoon na lamang ang pansin sa isang folder na nasa ibabaw ng mesa. Iyon ang simple at totoong sagot. Paliwanag ni Megan. Sanay na itong tumambay sa mesa ni Miguel. Pero pwede naman 'di ba kung gusto mo talaga? Saka hindi naman mahirap kausapin si Lola. Hinawakan niya ang glass paperweight sa desk. It had red, black, and yellow colors that seemed to form into a flower in the middle. It did what it was made to do and look pretty and mysterious and delicate at the same time. Parang si Megan. She always made him feel like he was on the outside looking in. Nang hindi ito sumagot, ay nagpatuloy siya na hinarap ito. Bakit ba ayaw mong lumabas kasama ako? Ikinahihiya mo ba ako, Megan? O nahihiya ka makipag-date sa boss mo? Seryoso na tanong ni Miguel. Sir Miguel, alam mo ba, sa ibang opisina, makukonsider na sexual harassment ang ginagawa mo? Anitong, hindi man lamang siya sinulyapan. Nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kung anong sinusulat nito. Huminga ng malalim si Miguel. Wala talaga akong kapanapanalo sa'yo, irog ko. It is nice to hear that, sir. Tumaas ang mga kilay niya. Ang tawagin kitang irog? No, sir. Ang marinig na wala kang kapanapanalo sa akin. Ngumiti na lamang siya. Bagyang umangat ang dulo ng mga labi ni Miguel. Ayaw mang aminin ni Megan, pero masaya ang pakiramdam niya na nag-uusap silang dalawa ni Miguel. Wallet check, laptop check, key check, and coffee check. Pasipol-sipol pa si Miguel sa loob ng elevator pababa sa second floor. He was 28 today. It was Friday, and he was going to celebrate with pizza and spaghetti for the entire office. Then he was going to give them Saturday off. Life was good. Masayang wika niya sa kanyang sarili. Napatigil siya nang makitang walang tao sa desk ni Megan nang ibaba niya ang dalang mug ng kape sa mesa nito. Ganun din ang kanyang laptop. He checked under the table. Wala rin doon ang bag ni Megan. Nasaan kaya yun? 9:00 na ah. Salubong ang mga kilay ni Miguel na nagtungo siya sa kitchen. Nakasalubong niya si Ligaya. Uy, boss! Buti nakita kita. Ako muna ang sekretarya mo ngayon, ha? Nakangiting sabi nito. Bakit? Nasaan ba si Megan? Nagtatakang tanong niya dito. Tumawag siya sa akin, boss, kanina. Ako na lang daw magsabi sa'yo na hindi siya makakapasok ngayon dahil masama ang kanyang pakiramdam. Bago pa siya makapagtanong, ay nagpatuloy na ito. May trangkaso yata, boss. Napay-smid si Miguel. Wala ito sa plano. Okay, sabi na lamang niya at naiinis na tumalikod na siya. Nagtungo siya sa kanyang opisina. He may be the boss, pero magkaibigan silang dalawa ni Megan.
Bakit kay Ligaya tumawag si Megan at hindi na lamang sa kanya? Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na lumiban ito sa trabaho. Kahit may ubo ito, ay pumapasok pa rin ito. Kumusta kaya ang pakiramdam niya? Nag-aalalang tanong niya sa kanyang sarili. 10 minuto na ang nakalilipas mula nang umupo siya sa kanyang desk ay hindi pa rin siya mapakali. Tinawagan niya ang cellphone ni Megan pero it was out of coverage area. Itinuon na lamang niya sa trabaho ang kanyang isip. 1 oras na ang nakalilipas, inagbas siya sa intercom. Ligaya? Sigurado ka bang trangkaso lang ang sakit ni Megan? Nag-aalalang tanong niya sa kausap. Yun lang naman ang sabi niya, boss. Hindi ba uli siya tumawag? Hindi po, boss eh. Hindi man lamang niya ako binati ng happy birthday. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagkababa niya ng telepono, ay sinubukan niyang tawagan ulit ang cellphone ni Megan. Pero hindi pa rin niya ito makontak. Tumayo na si Miguel at dumiretso sa pinto. Tumigil siya sa mesa ni Megan na ngayon ay si Ligaya ang nakaupo. Cancel all my meetings today. Reschedule them for Monday. Take messages of all my calls. Kung may kailangang pirmahan, ilagay mo na lamang sa desk ko. Also, nag-order ako ng pizza, spaghetti at chicken, pang lunch na lahat dito. Then tell everyone na walang pasok bukas, pero with pay yun. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Saka nakangiting tumayo. Naku, boss, nakalimutan namin. Happy birthday, boss. Maraming salamat. Tipid na sagot ni Miguel. Tinanggap niya ang halik nito sa pisngi at saka ito tinapik ang balikat niya. Ikaw na ang bahala rito. Aalis muna ako. Ligaya was one of his first employees when he started Buena Vistas 5 years ago. Nakita nito ang kakayahan niya at ang mga kamalian niya. Ngayon ay all-knowing ang pagkakangiti nito sa kanya. Dalhan mo siya, boss, ng soup, fruits at saka Vicks. Sabihin mo na din, ikaw maghihilot sa kanya. Nakangiti na wika ni Ligaya. Napangiti na lamang si Miguel. Sisinghot-singhot at nangihinang, nagtungo si Megan sa front door. Kaalis lamang ng kanyang lola para bumili ng gamot, kaya naiwan siya nag-iisa sa bahay. Noong nakaraang gabi pa, mataas na mataas ang lagnat niya at kung ano-ano ang na-imagine niyang nakikita niya na wala naman pala. At one time, ay nagdeliryo siya na naroon si Miguel at dinalhan siya ng kape at saka binuhos iyon sa kanyang ulo. Paggising niya, ay basang bimpo pala ang nasa noon niya. Inilagay iyon ng kanyang lola dahil sobrang taas ng kanyang lagnat. Nandyan na! Paangil na sabi niya sa makulit na nagdo-doorbell. Suminga siya sa kanyang tissue, sabay bukas ng pinto. Sumisinga pa siya nang mahagip ng tingin niya ang pamilyar na bulto sa kanyang harapan. Napakurap si Megan. Sir? Suminga uli siya sa tissue at pinahid ang ilong niya habang nakatingin sa operasyon ni Miguel. Binabangungot lamang ako. Epekto lamang ito ng sobrang taas ng aking lagnat. Pumikit si Megan ng mariin at saka nagbilang ng ilang beses bago muling dumilat. Naroon pa rin ang binata at ngayon ay nakangisi na ito sa kanya. Sir? Nagdidelivery ba ako o talagang ikaw yan? Talagang ako to, Megan. Nasapo niya ang kanyang noo. Hindi mo naman ako bubuhusan ng kape, no? Tumatawang pinasadahan siya nito ng tingin. Kahit may sakit siya, ay nakapusod pa rin ang buhok niya. Medyo loose nga lang iyon para hindi siya mahirapang huminga. Bakit naman kita bubuhusan ng kape? Itinaas ni Miguel ang dalang plastic bag. Papasukin mo naman ako, oh. May dala akong food para sa atin dalawa. Wika ng pinata.
Tumabi si Megan upang padaanin ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, sir? Hindi ba dapat nasa opisina ka? Off ko ngayon. Nakakalokong tugon ni Miguel. I'm sorry. Wala akong lakas na mag-entertain sa kakulitan mo ngayon, sir. Umupo si Megan sa sofa. Namumungay ang mga mata at namumula ang ilong niya. She didn't care anymore. Inabot niya ang tissue paper at suminga uli. Naising ako na yata, pati utak ko. Reklamo ni Megan. Okay lang yun. Kung di mo pa itatapon ang tissue na ginamit mo, pwede pa nating i-retrieve ang utak mo. Sabi ni Miguel, sabay nagpalingalinga. Nasaan si Lola? Tanong nito sa kanya. Bumili siya ng gamot. Isinaksak niya ang hintuturo sa loob ng kanyang tainga. Nabibingi na yata ako. Tigilan mo na kasi ang kakasinga. Nakangiting payo sa kanya ni Miguel. Ang cute mo pag may sakit ka. Hindi ka super prim and proper. Sa tagal siguro natin magkasama sa opisina, nahawaan niyo na ako niligaya ng kawalang hiyaan. Tumawa pa ito ng malakas. Nakakain ka na ba? May dala akong pagkain. May chicken soup din. Tsaka lang po-order ako ng pizza para sa lunch sa office. Sayang nga lang at wala tayo roon. Wika pa ni Miguel. Umunan si Megan sa armrest. Pagkatapos ay patagilid na humiga sa sofa. Sayang nga. Bakit ka ba andito? May pizza pala roon. I'm doing my deed for the day. Para naman swertehin ako next year. Charity work pala ako. Pumikit si Megan at biglang dumilat ng may maalaala. Napatitig siya kay Miguel. Saka unti-unting napangiwi. Birthday mo? Nakatitig lamang sa kanya si Miguel. Yap. Napaungol si Megan, sabay tampal sa kanyang noo. Happy birthday, sir! Maraming salamat. Inilabas ito ang mga pagkain mula sa plastic bag. Kain na tayo. Gutom na kasi ako. May cake pa tayo for dessert. Nakangiti na wika ng binata. Bakit ba dito ka magsi-celebrate? Mas maraming tao sa opisina. O kaya sa bahay naman ninyo. Okay lang ako rito, sir. I'm sure, marami kayong appointment ngayon. Nakasiklip ka, di ba? Kaya huwag mong isipin ang mga appointments ko. Pero, magpuprotesta pa sana si Megan. Pero bigla itong dinukwang at tinapalan ng halik ang kanyang mga labi. Simple lang, nahalik ang ginawad sa kanya ni Miguel. Pero tila nagbigay ng kuryente sa buo niyang katawan. Damang-dama ni Megan ang mga labi ni Miguel. Napamaang siya rito nang tumuwid ito ng tayo. He looked like he was going to kiss her again. Pero sa halip ay ngumiti ito sa kanya. Napakasaya ko dahil nakuha ko na ang aking birthday kiss. Kumain na tayo? Nakangiti pa na wika ni Miguel. Yumuko na lamang si Megan at binuksan ang takip ng pagkain upang itago ang pamumula ng mga pisngi niya. Hindi niya magawang ma-disappoint kahit simpleng halik lamang iyon na hindi kailangan ng PG rating. In fact, she was glad. And she was happy. It was him, ang kaisa-isang lalaking pinagnasaan niya sa buong buhay niya. Ito ang pinakamasayang araw ng aking birthday. Napakasaya ko, Megan. Nakangiti pa, nawika ulit ni Miguel. Sumubo na lamang ang dalaga ng chicken bilang tugon sa sinabi nito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang lola. Nakisalo ito ng pagkain sa kanilang dalawa. Nagblow pa ng cake si Miguel. Pagkatapos nilang kumain, ay iniwan sila ng kanyang lola sa sala. Hindi naman makatingin ng diretso si Megan sa mga mata ni Miguel. Napatitig si Megan kay Miguel nang ibaba ng binata sa mesa ang dalawang pulang mug bago ito pasalampak
na umupo sa siliyang kaharap ng kanyang desk. "Good morning, sir." Nakangiting bati niya. Napangiwi ang binata. "Walang good sa morning ko ngayon, maliban sa'yo, irog ko," wika ni Miguel. Si Megan naman ang napataas ang kilay sa pambobola sa kanya nito. Pagkalipas sa mahigit 1 taong pagsaway niya rito, na huwag siya nitong tawaging ganoon, ay tinanggap na niyang weirdo ito. Sa bagay, ligaya ng buhay ko ang tawag nito kay ligaya. Normal na lamang talaga kay Miguel ang pagiging isang palabiro. 3 buwan na ang nakalilipas ng birthday ni Miguel, at ang nakaw na halik na nangyari noon ay hindi na naulit pa. Siguro nga ay iyon lamang talaga iyon, isang halik para sa kaibigan. Pero kahit na anong pilit ni Megan, nakalimutan iyon ay hindi niya magawa. Siguro nga, alam niya sa kanyang sarili na mahal niya talaga si Miguel. At ito lamang ang lalaki na unang nakahalik sa kanyang mga labi. Sana kaya kong paniwalaan ang sinasabi mong pagmamahal. Sana hindi ako takot na sumubok. Bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan tulungan mo ako mamaya. Ibinigay ni Miguel sa kanya ang isang white envelope na mukhang wedding invitation. Magpapakasal na raw ang mahal na prinsipe, at dahil ako ang kaisa-isang nabigyan ng privilege na mag-organize ng stag party niya, wika ng binata. Anong kinalaman ko roon? Nagtatakang sabi ni Megan. Dahil ikaw ang aking pinagkakatiwalaang executive assistant, kailangan mo akong tulungan mag-organize ng stag party. At saka wala naman akong kalam-alam sa gagawin. Ang alam ko lamang naman ay mag-rent ng hotel room at chicks, tumoma, at gumawa ng kalaswaan. Buong magdamag yun, ha? Nakakalokong ngiti na wika ni Miguel. Napatirik naman ang mga mata ni Megan. Tumawa ito. Ang sama mo talaga. Ano bang gusto nilang mangyari? Wala akong idea. Baka pareho rin ang nasa isip ko, pero kakaiba. Ngumisi ang binata na halatang kahalaya na muli ang nasa isip. At ang gusto yata nila ay next week gawin, kasabay ng birthday ni Kuya. Wika pa ni Miguel. Hindi pa si Megan nakakapag-organize ng stag party, pero kung katulad lamang iyon ng mga Christmas parties sa opisina, minus sa dancing girl ay kayang-kaya niyang i-organize iyon. Meron na bang venue? Tanong niya dito. Wala pa nga eh. Beach party na lamang daw kaya? Total ay summer naman. Ngumuwi ito pagkasabi niyon. Kahit kailan, ang baduy talaga ni Kuya. Plano pang gawing June bride yung bride niya. Hindi man lamang makapiling original na date bride. Saad pa ni Miguel. Malay mo naman, baka ayun ang gusto niya. Ewan ko, baduy pa rin. Ikaw ba, Megan? Kung magpapakasal ka, anong month mo gusto? Hindi ko alam. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Kasal pa kaya? Nakangiting wika ni Megan. Napangiti naman si Miguel. Ay, oo nga pala. Virgin ka pa, irog ko. Naku, ang bait mo talaga. Kailan mo kaya ako sasagutin ng magkaroon ka na ng boyfriend? Nakatitig na wika ni Miguel. Huwag mo na nga akong bulahin ng ganyan, Miguel. Luma na yan. Hindi na inuubra sa akin. Sagot niya at saka muling uminom ng kape. She had learned to live with his teasing. She looked forward to it. Alam kasi niyang hanggang doon lamang iyon. Sorry, irog ko. Nakangiting sagot ni Miguel. Pero nagtataka lamang talaga ako. Pumili ka ng month na gusto mong ikasal ka. Huwag mo kong sabihin sa akin na maging June bride, ha? Wika pa ni Miguel. Alam mo, Miguel, kung magpapakasal man ako, ay hindi ko alam kung anong month. Depende. Siguro yung date na lamang ng anniversary namin na magiging boyfriend ko. Mas maganda
kung iyon din ang date ng kasal namin. Para kasi kay Megan, it made sense to have things in that order. At least kapag naikasal kayo, isa na lamang inyong anniversary, di ba? Yun lang, isang date na yon. Seryoso, na wika nito. Tumango-tango si Miguel. Tama ka. Good idea. Tatandaan ko lahat ang sinabi mo, irog ko. Nakangiti pa, na wika ng binata. Tumawa na lamang si Megan. O paano na ang party na to? Ikaw na, irog ko, bahala sa mga detalye ha? At ako na bahala sa venue at sa mga babae. Alangan naman ako ang bahala sa mga babae. Wika ni Megan na tumirik ang mga mata. Humagalpak ng tawa si Miguel. Kaya love na love kita eh. Moody ng aking minamahal. Wika pa ni Miguel. Makalipas pa ang ilang araw, tumayo si Megan sa tabi ng makeshift stage. Siniguro niyang tama pagkakagawa niyon at hindi iyong biglang guguho sa gitna ng performance ng strippers na inarkila ni Miguel. Ayaw niya ng ganung idea. Pero wala naman siyang magagawa pa. Pawang lalaki ang halos lahat ng bisita. Men were men. They love women. Kasiyahan nila na makita ng babae nang sasayawan sila at unti-unti ng pigay-init sa kanilang kamunduhan. Nagsimula magdatingan ang mga bisita. Dumaraan muna ang mga ito sa dalawang gwardya na nasa gate ng private resort na iyon sa Isola Resort. Ayon kay Miguel, pag-aari daw iyon ng kuya nito at ang katabing mas maliit na lote na nasa tabi din ng dagat ay pag-aari naman ito. Excuse me? Napalingon si Megan sa may-ari ng baritonong boses na iyon. Dati-rati ay sa litrato lamang niya nakikita ang kuya ni Miguel. Ngayon ay hindi niya maikakaila na mas gwapo ito sa personal. Napakagwapo naman niya. Clean cut ang buhok nito. Tuwid kung tumayo at formal kung kumilos. No wonder kung bakit prinsipe ang tawag ni Miguel dito. He had the same intense, deep-set dark eyes as her boss. Megan, right? Yes, sir. Nakangiti, na wika ng dalaga. Nakipagkamay ito sa kanya. Nice to finally meet you. At saka wag mo na akong tawagin, sir. Peterson na lang. Hindi naman ako ang boss mo eh. Nakangiti pa, na wika ng binata na lalo nagpatingkad ng kagwapuhan nito. Napangiti si Megan. Bigla ay nahiling niya na sana ay kasing ganda siya ni Christine Hermosa. Ano kaya ang pakiramdam nang ibigin ng isang lalaking ganito kagwapo? Bonggang-bongga siguro. Bulong niya sa kanyang sarili. Mukha itong kalmado at kontrol ang lahat ng bagay at parang alam na alam ang lahat ng gagawin. Para naghihintay lamang iyon na sumabog. Bigla ay mas nakakatakot iyon kaysa sa kapatid nito. Salamat nga pala sa pag-organize ng party. I'm sure kung iniwan ko iyon kay Miguel, ay puro alcohol at walang pagkain dito. Seryoso, na wika ni Peterson. No problem, sir. I mean, Peterson. Sana lang ay magustuhan ninyo ang mga food. Sigurado akong masasarap yon. Don't worry. Napatitig siya rito. Ay, nakalimutan ko nga pala. Happy birthday pala, sir. I mean, Peterson. Napangiti ang binata. Showing pearly white teeth, nice enough to be in toothpaste commercial.
Maraming salamat. Do I get a kiss with that? And just like that, bumaba ang mga labi nito at hinalikan siya malapit sa kanyang labi. Nang umiti siya rito, ay naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ipinagpasalamat na lamang niya, nagsimula ng dumilim. Tila iisa ang tabas sa magkapatid. Parehong malandi. Bulong niya sa kanyang sarili. Siya nga pala, Megan. Huwag ka mag-alala rito mamaya, ha? At sisiguraduhin kong walang mangingialam sa iyong lasing rito. At kung sakaling malasing si Miguel, ako mismo maghahatid sa iyo pauwi sa inyo. Nakangiti pa, wika ni Peterson. At sino namang magsabi sa iyo na malalasing ako? Sagot ng pamilyar na boses mula sa kanilang likuran. Napatingala siya kay Miguel nang akbayan siya ng binata. Saka dumistansya ka ng kaunti kay Megan. At akin siya. Seryoso, wika ni Miguel. Tumaas sa mga kilay ni Peterson. Lahat naman ng babae ay gusto mo sa'yo. Correct. Hindi napigilang sagot ni Megan. Masarap pala ang pakiramdam ng makbayan ni Miguel. Komportable siya at pakiramdam niya ay safe siya. Tiningnan siya nito ng masama. Huwag ka nga sumang-ayon sa kanya. Dapat ay nasa akin ang loyalty mo. Dahil ako ang boss mo. Sorry, sir. Pero pinalaki ho ako sa pangaral na masama ang magsinungaling. Sabay kindat niya kay Peterson. Humagalpak naman ang tawa si Peterson. I like you, Megan. Kung gusto mo mag-transfer, welcome ka sa company ko anytime. Bago mo i-pirate ang aking assistant, siguraduhin mo munang hindi ko naririnig. Masusuntok kita dyan eh. Birthday mo pa man din. Ani Miguel, sa kuya nito bago siya binalingan. At ikaw naman, huwag kang nga nagpapadala diyan at maniniwala. Ikakasal na yan. Only temporary, sabi ni Peterson sa mababang tinig. Nagtatakang napatitig siya rito. It's a long story that will not be discussed tonight. But I trust both of you to keep in secret in the meantime. Temporary? Bakit? Ano naman ang ginawa mo ngayon? Wika ni Miguel sa nagtatagis ng mga bagang. Nothing illegal, kaya huwag mo nang isipin. Siya nga pala. May special dance number mamaya na inihanda si Tito Amor para sa atin. I'm sure magugustuhan mo yun. Ipapadala niya rito si Akira para magsayaw in exchange for a gift. Iniwan ko yung kahon sa cottage tree. Ikaw na ang bahala magbigay pagkatapos ng kanyang number. Pwede ka rin daw mag-request ng lap dance or something kung gusto mo. Alam ko namang mamatay-matay ka noon sa babaeng yun. Natense si Megan, pero hindi yata napuna ni Miguel dahil natense din ito. Talaga? Baka tirahin tayo ni Tito Amor kapag pinaglapdance ko si Aki. Wika ni Miguel. Nang umisi si Peterson, ay sa kanya nakita ang pagkakapareho ng dalawa. At kung sakali man, ay ikaw lamang naman. Dahil ikaw lang ang nag-request. Iwan mo na sa akin si Megan. Ako nang bahala sa kanya. Nakangiti pa, wika ni Peterson. Over my dead body. Paangil na sabi ni Miguel sa kapatid at mabilis na inilayo siya rito. Ikaw ha? Huwag ka magpapabola kay kuya. Mas masahol pa yun sa akin. Seryoso, wika ni Miguel. Hindi na lamang nagkomento si Megan. Kapag kuwan, ay hindi na siya nakatiis.
Sir? Sino si Akira? Tanong niya dito. Mismong nasaksihan ni Megan kung sino ang Akira na tinatanong niya kay Miguel. Napakaganda at sexy na babae na nasa stage ngayon. Sumasayaw ito ng marahan kasabay ng musika na alam niya nakakadala sa mga kalalakihang naroon. Tumayo si Megan sa isang tabi habang humahanga sa galing ng babae sa pagsayaw at sa kagandahan nito. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso dahil alam niyang kahit kailan ay hindi siya magiging kasing ganda ng babae. Ang kagaya ni Akira ang magpapatigil kay Miguel at ang papasunod sa lahat ng gusto nito. Habang sumasayaw si Akira, ay napuna niyang pabalik-balik ang mga mata ng babae sa lalaking kasama nitong dumating kanina. Michael yata ang pangalan ng lalaki, ayon sa kanyang narinig. He was tall and dark and good-looking in a red kind of way. Hindi ito kagaya ng tipo ni na Miguel at Peterson na napapatunga nga ang mga babaeng titingin. But there was something about the guy that could make a girl head swim. Hey! Okay ka lang? Napatingin siya kay Miguel na nasa tabi na pala niya. Kanina lamang ay naroon pa ito sa tabi ng stage. Tumango na lamang si Megan. Ang ganda niya, no? Ngumiti si Miguel at sumuliyap sa babaeng sumasayaw. Tama ka. Nainis bigla si Megan dahil nasaktan siya sa sagot ni Miguel. Kakainggit siya. Tinitigan siya ng binata. Itinaas ni Miguel ang baba niya at nginitian siya. Huwag ka nga mainggit. Naalala mo ba yung tungkol sa mga babaeng high maintenance na sinasabi ko sa'yo noon? Isa siya sa mga yun. Paano mo na siguro? Matagal naman kayong hindi nakita. Tanong ni Megan. Sabihin na lamang nating kakaiba ang kanyang reputasyon. Anak siya ng boss ng isa sa pinakamalaking sindikato. May-ari siya ng bar na may hotel sa Japan na nag-e-specialize na exotic dancing. 2 raw ang mahawak sa kanya. Yung partner niya sa negosyo at may isa pang pabalik-balik sa Japan na malamang ay sindikato rin. Wika pa ni Miguel. Namangha si Megan sa kinuwento nito. Napaka-interesting ng buhay niya pero gusto mo pa din siya, di ba? Napangiti ang binata. Napakaganda ng babae, sir. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, would you do it? Of course he would. Tanga siguro ang utak niya. Do what? Tanong ni Miguel. Do it. Namumula ang mukhang sagot ni Megan. Hindi niya masabi rito ang gusto niyang sabihin. Tumawa ito at pinisilang pisngi niya na tila 2 taong gulang lamang siya. Ni hindi mo masabi irog ko. Ang cute mo talaga. Naiinis na pinahalis ni Megan ang kamay nito. Lalo lang itong tumawa ng malakas. Hindi. I won't do it dahil kapag si Akira ang pinutos ko, sasakit ang ulo ko sa tambak ng komplikasyong kabuntot niya. I like my life simple. Very much. Ngumiti siya sa sagot ni Miguel. Ngumisi ito at saka pinisil ang kanyang ilong. Inignora niya ang kilig na naramdaman niya dahil doon. Hinagip ni Miguel ang kamay niya nang patapos na ang dance number ni Akira. Saan tayo pupunta? Tanong niya dito. Kailangan ko siyang harapin muna sandali. Huwag kang lalayo ha. Maraming lasing dito. Wala akong tiwala sa kanila. Akmang iiwan na siya nito nang kumunot ang noo nito.
Pumasok ka na nga lang sa cottage 3. Huwag ka na lalabas, okay? Magpoprotesta sana siya, pero pinandilatan siya ni Miguel ng mga mata. Megan, pumasok ka na lamang doon at huwag ka na makipagtalo pa. Seryoso, nawi ka ng binata. Mukhang nakahanda siyang pasanin nito at iit siya sa loob ng cottage kapag nang matigas pa siya. Kaya nakaisbid na tumalima na lamang siya. Suplado naman agad ng mood ng lalaking ito. Asar, bulong niya sa kanyang sarili. Maliit lang ang cottage na pinuntahan niya. Nahati iyon sa isang kwarto, maliit na sala at banyo. Nang marinig niya ang palapit na boses ni Miguel, ay mabilis na nagtago siya sa kwarto. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa sala at ang mga yabag ng dalawang tao. Idinikit ni Megan ang kanyang tainga sa dingding para marinig ang nag-uusap. Pwede humingi ng pabor? Tanong ni Miguel. Depende sa pabor. Kasuwal na sagot ng boses babae. Sabihin mo muna ng malaman ko kung ano yun. Yayayain sana kita mag-date kung pwede ba? Nai-imagine ni Megan na nakangiti si Miguel nang sabihin iyon. Talipandas talaga. Walang pinilalampas sa pagkakataon ang walang hiya. Ano pa nga bang inaasahan niya sa Miguel na iyon? Babaero talaga? Inis na wika ni Megan sa kanyang sarili. Miguel, hindi naman sa'yo ko. Pero sobrang busy ako sa mga susunod na araw hanggang sa isang buwan. Apologetic na sagot ng babae. There was sincerity in her voice, not what Megan expected. Pero kung makakapaghintay ka, masaya akong lalabas kasama ka. Kagaya ng nauna, parehas pa rin ang tono nito. Walang halong paglalandi. Sigurado siyang disappointed si Miguel. Pero madali itong nakabawi. Lalo pa at nabigyan ito ng pagkakataon. Why not? Kasuwal na sabi nito. But first, may I have a kiss? Nanlaki ang mga mata ni Megan. Kiss lang talaga? Paniniguro ng babae. Oo naman, kiss lang talaga. Pangako. Wika naman ni Miguel. Gustong-gustong lumabas ni Megan para batukan si Miguel. Nandito lamang ako sa kwarto. Mahiya ka naman. Gusto niyang iumpog ang kanyang ulo sa pader. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Matutupad na ang pangarap ng lalaking ito noon na makaki sa long-time crush nito. On the other hand, she was suffering one of her worst nightmare. Seeing him, or in this case hearing him, and knowing he was kissing another woman in the next room. Mas malala ang nararamdaman ni Megan ng mga sandaling iyon kaysa noong mahuli niya si Miguel at ang babaeng kahalikan nito sa labas ng penthouse nito isang taon na ang nakakaraan. Dahil ngayon ay hindi lang paghanga ang nararamdaman niya para sa malagding boss niya. Naghahalo ang emosyon ni Megan ng mga sandaling iyon. Gusto niyang lapitan ang mga ito at sumbatan, pero wala naman siyang karapatan. Kung wala siya roon, ano kaya ang hihingi nito sa babae kapalit ng mahiwagang kahon na iyon? She realized she didn't want to know. Gusto na niyang lumabas at umuwi na lamang. Kung bakit naman kasi, sa tinagal-tagal na niyang nagtatrabaho kay Miguel, ay hindi pa rin niya maturuan ang kanyang sarili na maging indifferent dito. Ang masama pa, habang tumatagal, ay lalo ito nagpapamahal sa kanya. Nangako si Megan sa kanyang sarili na kalilimutan niya si Miguel kahit makipag-date, makipaghalikan, at kung ano-ano pa siya sa ilang libong lalaki. Basta ayaw na niya makaramdam ng ganoong kirot tuwing may kasamang iba si Miguel.
Wala siyang balak maging martir na nagmamahal sa isang taong walang pagtingin sa kanya. Bulong niya sa kanyang sarili. Kumatok sa pinto si Miguel. Megan? Okay ka lang ba dyan? Lumunok muna siya bago sumagot. Oo. Labas na tayo? Mauna ka na? Papasok muna ako sa banyo para maghilamos na hindi mo mahalatang pinaiyak mo ko. Walang hiya kang lalaki ka. Babaero ka. Wika niya sa kanyang sarili. Hintayin na lamang kita sa labas ng cottage ha? Sige, thanks. Magpakamatay ka. Talipandas. Tiningnan ni Miguel ang reaksyon ni Megan nang lumabas ito ng cottage. Sigurado siyang alam ni Megan naghahalikan sila ni Akira. Ang totoo nga niyon ay ibinaling ng babae ang mukha nito para sa pisngi nito bumagsak ang mga labi niya. He told her it was his childhood fantasy. Pero ang totoo, hindi iyon ang tanging rason kung bakit niya ginawa iyon. He wanted to see Megan's reaction. He wanted to see his own reaction. Nang baliwalang tinanguan at tinampasan siya ni Megan, ay nais ni Miguel iuntog ang kanyang ulo sa dingding ng cottage. Wala man lamang pakialam si Megan kung makipaghalikan siya sa iba. Kahit naman siya ay walang emosyon kapag nakipaghalikan sa ibang babae. He was so fucked up. How did that happen? Ang manlid mo, Megan. Hinabol niya ito. Saan ka pupunta? Nilingon siya ni Megan habang patungo ito sa mga cooler. Kukuha ko ng may inom. Buong araw at gabi na ako rito na hindi man lamang ako nakatikim ng beer. Umagapay si Miguel dito. Pero hindi ka naman umiinom, di ba? May problema ka ba, Megan? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Kaunti lang naman. Saka gusto ko lamang sumabay sa selebrasyon. Tiningala siya ni Megan at ngumiti pagkakasabi niyon. Hindi naniniwala si Miguel sa mga ngiti ni Megan. Nang tingnan siya ni Megan, parang gusto niyang halikan ulit ang dalaga. Anong pinaplano mo? Mukha kang demonyita na may gagawing hindi mabuti. Nakangiti na wika ni Miguel. Oh, talaga? Ngumiti ito na parang nakakaloko. Baka dahil may pinaplano nga akong ganoon. Napamulagat siya rito. Ano? Ang sabi ko, ipakilala mo naman ako sa mga kaibigan mong single. Baka sakaling may matapilok sa kanila at biglang manligaw sa akin. Malay natin, magkaroon ako ng boyfriend. Nakangiti na wika ni Megan. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata ni Miguel. Over my dead body. Ngumiti ito. That, sir, can be arranged. Papatol ka sa mga lalaki rito, pero hindi sa akin. Insulto naman yata yun. Nakairap na reklamo ni Miguel. Umupo silang dalawa sa mesa. Alam mo, sir, no offense ha, pero kilala ka sa pagiging babaero. At kapag minahal kita, ay alam ko masasaktan lamang ako kapag ikaw ang aking pinatulan. Eh di mas mabuti, dahil kilala mo na ako, di ba, Megan? Katuwiran pa ni Miguel. Kaysa naman kung sinong Poncio Pilato ang makuha mo dyan. Pwede ba? Huwag mo nga i-build up ang sarili mo. Tulungan mo na lang kaya ako. Biglang nawala ng galang na sabi niya. Itinuro niya ang isang lalaki sa kabilang mesa. Tingin mo, siya kaya? Yung naka-army na green? May anak na yan.
Masungit na wika ni Miguel. Pero walang asawa, di ba? Interesadong tanong naman ni Megan. The guy was cute. Wala nga. But that's beside the point. Pinandilatan siya ni Miguel. Stop it! Uminom siya ng beer. Bagyang napangiwi si Megan sa pait niyon, pero uminom uli siya. Itinuro niya ang lalaking kamukha yata ni Derek Ramsey. Ayun kaya? Malandi rin yun. Maraming syota. Wika ni Miguel. Napay-smid siya at saka iginala ang tingin sa paligid. Nakita niya ang isang matangkad na lalaking tisoy. Kevin Manzano? Tiningnan nito ang tinitingnan niya. Hell no! Divorced twice. Wika ni Miguel. Napabuga ng hangin si Megan. Yung nakaitim na semi-kalbo sa kabilang table. Tumingin ang lalaki sa kanya at ngumiti sa kanya. Kumaway pa ito kay Miguel. Ang gwapo niya. Ganoon na lamang ang disgusto sa mukha ng kanyang boss. Mukhang adik. Simangot na wika ni Miguel. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Nagsalita ang hindi mukhang adik. Hindi ka nga marunong magsuklay dyan eh. Mas gwapo naman ako kaysa sa kanya, no? Kahit totoo ang sinabi nito, ay hindi niya aaminin. Sa halip, ay inismiran pa niya ito. Hindi ka naman nakakatulong sa akin eh. Reklamo niya dito. Wala akong planong tumulong, no? Pasupladong sagot nito, sabay halukip-kip sa kanya. Alam mo, Megan, kung boyfriend din lamang ang hinahanap mo, ako na lamang ang mag-volunteer nang hindi ka na mahirapan dyan sa paghahanap. Over my dead body. Wika niya sa sinabi nito. Nag-enjoy si Megan sa unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkalasing. Nawawala ang pagkailang niya. She was even bobbing her head with the music and enjoying the half-naked dancing girls on stage. Natutuwa rin siya sa ibang nakikipagsayaw sa mga bisita sa buhanginan. Nakukuryos siyang malaman kung ano ang pakiramdam na nagsasayaw ng ganoon. Not that she will dare, dahil si Miguel lamang ang lalaking pwede niyang isayaw. Mula nang lumabas sila ng cottage, ay hindi na siya iniwan ito. Lalo na magsimula siyang uminom ng beer. Sa loob ng 2 oras, ay noon lamang ito tumayo. Plano pa sana siyang isama na walang hiya kung di pa niya ito inumangan ng suntok. Hi! Pwedeng makiupo? Napatingin si Megan sa lalaking umupo sa siliyang katabi ng kanyang inuupuan. He was cute. Parang kamukha ito ni James Reid. Sumasayaw ka rin ba? Tanong nito sa kanya. Ha? Sasayaw? Saan? Ngumiti sa kanya ang binata. Sa stage, syempre. Nanlaki ang mga mata niya. Anong akala mo sa akin? Stripper? Sandaling napamaang ang lalaki. Kapag kuwan, ay itinaas ang 2 kamay. May hawak na bote ng beer ang isa. Sorry, akala ko kasi. Itinuro nito ang suot niyang sleeveless blouse at eyeglasses. Akala ko costume. Costume? Bago pa niya masinghalan ito, ay inakbayan na ito ng isa pang lalaki. Iyong lalaking semi-kalbo na ayon kay Miguel ay mukha raw adik. Ngumiti ito sa kanya at inilahad ang kamay. I'm David, and you are?
Napakurap-kurap si Megan. Dala ng kagandahang asal at bahagyang pagkahilo, ay automatic na tinanggap niya ang kamay nito. Megan. Nice name. Sounds yummy. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay nito sa kanya. So, sasayaw ka rin ba, Megan? Nakangiting tanong nito sa kanya. Anang kaibigan nitong nakaupo naman sa kanyang tabi. Naningkit ang mga mata ni Megan. Sabay bawi niya ng kanyang kamay. Ano bang pinagsasabi ninyo? Hindi ako sasayaw. At lalong hindi ako stripper. Assistant ako ni Miguel Benovista. Mataray ng wika niya. Oh my God! Napangiwi si David. Oops! Sorry. Pinandilatan niya ang mga ito. Nakahanda siyang hambalusin ito ng bote ng beer na hawak niya. Mukha ba akong stripper? No, sorry. Itinaas ni David ang isang kamay nito. Wait, let me explain. Ganito kasi yon. Kanina pa kami naku-curious kung sino ka talaga. Akala kasi namin, entertainer ka din. Kasi kasama mo si Miguel. Saka akala namin, binabakuran muna niya ang pang-finale. Wika pa ng lalaki. Finale? Nanlalaki ang mga mata na wika ni Megan. Napangiwi uli ang lalaki. Ang akala kasi namin, costume blazer at ruler, saka heels at pwede ka ng... Nanlaki ang mga mata niya. They thought she was going to... Diyos ko naman! For some reason, she wasn't angry. Sa halip ay malakas siyang napatawa. Hindi nga siya marunong sumayaw. Paano pa siya mag-i-strip? Nakahinga na maluwag ang dalawa sa naging reaction niya. Si David naman ang unang nakabawi. Again, sorry nga pala ulit. Epekto na siguro ito ng sobrang alcohol sa mga batang na overdose sa porn. So, nasaan na si Miguel? Nagkibit balikat na lamang si Megan. Andun daw siya mag-CCR. Nagtinginan ang dalawang lalaki. Wala pa naman si Miguel. Okay lang ba sa'yo na samahan ka muna namin? Pagpipresenta ni David. Pagkalipas ng 10 minuto, ay nag-i-enjoy na si Megan na makipagbiruan sa mga ito. Lalo na kay David. The guy was hot. Bulong niya sa kanyang sarili. Binakurang ka ni Miguel buong gabi, kaya hindi kami agad nakalapit sa'yo, sabi ni David sa kanya. Dinaig pa niya ang jowa sa close guarding. Nakangiti pa na wika nito. Ang sabihin mo, dinaig pa niya si Pacquiao sa opensa at depensa. Sabi naman ng kaibigan ni David na Franco pala ang pangalan. Nakatingin pa lamang kami sa'yo kanina. Nakalabas na ang mga pangil niya. Sobra naman kayo. Naniniguro lamang si Miguel dahil sagutin niya ako. Siyempre, empleyado niya ako. Paliwanag naman ni Megan. Ngumiti sa kanya si David. Ang sabihin mo, naniniguro lamang siyang walang makabibingwit sa'yo at baka magkaroon siya ng kakumpetensya. Alam mo naman yun. Ang gusto niya palagi ay mapunta sa kanya ang pinakamagandang chicks. Ayaw mag-sure at ayaw ring maagawan. Agree ako sa pagka-chick boy niya. Ngumiti si Megan. Tumpak ka riyan. In fairness, pare, bilib din naman ako kay Miguel. Ang dami niyang nagdadaling babae, pero walang makasilo sa kanya. Sobrang dulas niya. Ang lupit. Nagtawanan sila at saka itinaas ang mga bote at nag-cheer sila ng sabay-sabay.
Apparently, everyone agreed with that statement. Lalong-lalo na si Megan. Hinawakan siya ni David sa balikat, kaya napatingin siya rito. Nakatayo ito sa tabi ng silya niya. Ngumiti ito sa kanya. Kapag kuwan ay yumuko ito at binulungan siya. Pwede ko bang makuha ang number mo? Maniniguro na ako baka pag bumalik ang boss mo. She was flattered. Wala pa nangihingi ng number niya. Unless it was for official purposes. Gosh! She badly a social life. Ang tanging lalaki sa buhay niya ay si Miguel. Walang pag-asang mapansin siya nito maliban sa pagiging sekretarya nito. Ngumiti siya kay David. Oo naman, walang problema. Ano yan? Napalingon sila pagkarinig nila sa boses mula sa kanilang likuran. Tumuwidan tayo si David at hinarap si Miguel. Ikaw pala yan, Miguel. Itinatanong ko lang ang cellphone number ng magandang miss na to. I hope you don't mind. Wika nito kay Miguel. Tiningnan siya ni Miguel ng masama bago kasuwal na sinagot si David. Of course I do. I mind very much. Ngumiti si David, sabay suliyap sa kanya. See? No sharing. Natawa siya. Nang makita niya tumirik ang mga mata ni Miguel, ay itinaas niya ang kanyang bote at nagsalute dito. Welcome back, sir. Lasing ka na ba, Megan? Kunot noong tanong ni Miguel sa kanya. No, sir. Hindi pa naman ako gaanong kalasing. Saka kukunti pa lamang ang akin naiinom. Bakit? May papasulat ka dictation? Tumatawang, tinapik ni David ang balikat ni Megan. Nagtawanan ng mga kasamahan niya sa mesa. Kapag humawa ka uli sa balikat niya, bali ang mga kamay mo. Banta ni Miguel rito. Gotcha! Itinaas ni David ang mga kamay nito. Nakangiti pa rin ito sa kanya. She liked him more. Tiningnan ni Miguel ang boteng nasa gitna ng mesa. Unlabeled wine bottle iyon na may nozzle sa ibabaw. Nagdududang tiningnan nito ang apat na lalaki sa mesa. Pinainom niyo ba si Megan niyan? Nagunahan sa pagkakaila ang mga ito. Binaliwala niya ang boteng iyon kanina. Pero ngayon ay naintriga siya. Ano ba yan? Tanong ni Megan dito. Mixed drink. Sagot ni Franco, sabay ngisi sa kanya. Gusto mong subukan? Nakangiti pa, no wika nito. Anong mix? No! Sabi ni Miguel. Napatingin siya kay Franco. She wanted to do something daring for once. Maano bang malasing siya? Baka sakaling maumpog ang ulo niya at tuluyang makalimutan ang malanding boss niya. Bigyan mo nga ako ng isang shot? Okay. Mabilis na naglabas si Franco ng test tube mula sa bulsa ng jacket nito at ibinigay iyon sa kanya. Tinangka naman iyong agawin ni Miguel, pero tinampal ni Megan ang kamay nito. Binuhusan ni Franco ng pulang likido ang isang test tube at saka ito nagsalin din ng para dito. Ngumiti muna ito sa kanya. Bottoms up. Tinungga niya ang laman ng test tube at dumaloy ang init ng likido sa kanyang lalamunan. Lasang wine iyon na parang may cough syrup na manamis-namis. Mas masarap kaysa beer. Nagpalakpakan naman ang mga boys. She gave them a bow. Napalingon si Megan nang hawakan ni Miguel ang kanyang siko.
Tumayo ka na nga dyan at pumasok ka na sa cottage. Galit na wika ni Miguel. Tumingala si Megan dito at pakiramdam niya kapag hindi siya tumalima ay may masamang mangyayari. Dahil ayaw niya magkagulo ay tumayo na lamang siya. Well, boys, nice meeting you all. Nagsalin si Franco ng isa pang shot. One for the road, Megan. Bago pa mahagip ni Miguel iyon, ay inunahan na niya ito. Dire-diretsong, ininom ni Megan ang likido. Ibinalik niya kay Franco ang test tube. Napahiyaw si Megan na bigla siyang pinangko ni Miguel na parang isang sako ng bigas. Dahil sa pagkakapasa ni Miguel kay Megan, ay nagkatawanan ang mga kalalakihan. Sa halip na magpumiglas kay Miguel, ay sumaludo pa si Megan sa mga lalaki. Text me, David. Umikot ang paningin niya sa pagkakahilo sa pagkakapasa ni Miguel sa kanya. Idagdag pa roon ang pagkalasing niya. It wasn't a very nice position to be in. Nagtatagis naman ang mga bagang na ipinagsaksiyan ni Miguel sa kama. Masama sa ngipin niyan. Umupo siya sa kama at itinulak ang kanyang eyeglasses paakyat sa kanyang ilong. Para siyang lumulutang. Wala siyang pakialam sa mundo. Wala din siyang pakialam kahit in love siya sa lalaking babaero na ito. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Masungit na wika ni Miguel. Wala naman. Ini-enjoy ko lamang ang aking kalasingan. Hindi ka pala mapagkakatiwalaang iwang mag-isa dahil kung ano-ano ang ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Sakawag mo nga akong pangaralan, Saint Miguel. Ininom mo ang shooter na hindi mo alam kung ano alaman. Nakapamay-awang na sikmat nito sa kanya. Hindi mo alam baka kung ano-ano ang pinaglalagay ng mga gagong iyon. Galit pa din ng wika ni Miguel. Kung meron man, hindi naman siguro nakakamatay, no? Or else, hindi rin nila iinumin yun. Nagtangka siyang bumangon mula sa kama. Uuwi na ba tayo? Nang tumayo siya, ay umikot ang paningin niya sa kwarto at bigla siyang napaupo uli sa kama. Wow! Congratulations! You're officially drunk! Umungol siya at pilit na pinapatigil sa paggalaw ang sahig. Uwi na tayo! Hindi agad kumilos si Miguel at nang tingnan niya ito, ay painosente ang ngiti nito. About that? Ayoko nga. Pinandilata niya ito. Hindi ako matutulog sa cottage na ito na ikaw ang kasama. At hindi rin ako papayag na matulog ka sa ibang cottage na kasama ng ibang lasing. At lalong hindi kita iiwang mag-isa rito at baka gapangan ka pa ng mga iyon. Mabilis na humarang si Miguel sa pinto para hindi siya makalabas. Pwede ba, Megan? Please! Please lang! Huwag ka nang lumabas ng cottage kung ayaw mong matulog. Saad ni Miguel. Gusto ko lang humiga at antok na ako. Naghilamos na nga ako kanina para mahulasan ako eh. Pero nahihilo pa rin ako. Sumakit ang ulo niya rito. Nakakainis ka talaga, Miguel. Diyos ko! Kung hindi lang kita, boss. Inis na wika ni Megan. Okay pala kapag lasing ka? Tinatawag mo ako Miguel. Nakangiti na wika nito. Kung pwede lang itong patayin sa tingin, kanina pa ito nakahandusay at duguan. Bulong ni Megan sa kanyang sarili. Megan! Anito sa namumungay na mga mata. Please, pwede na ba ako matulog? Mangako ka naman sa akin ay hindi ka lalabas. Pumalatak si Megan. A few minutes earlier, nakaya nitong pasanin siya. Pero ngayon, ay mukhang matutumba na ito kung wala itong sasandalan. Willpower na lang yata ang nagpapatayo rito. Ayaw pa rin itong mahiga dahil sinisiguro nitong hindi niya ito lalayasan. Kahit alam niyang lasing din si Miguel, ay malambing pa din ito sa kanya.
Paano ba niya magagawang mainis dito? Bumuntong hininga na lamang si Megan. Okay na, sige. Pangako, hindi na ako lalabas. Matulog ka na. Maraming salamat, Megan. Inaantok nang umiti si Miguel at saka niyakap siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Megan. Nakakulong siya sa mga bisig ni Miguel at nakadikit ang katawan niya sa dibdib nito. Kahit lasing ang binata, ay napakabango pa rin ito. He felt wonderfully warm and solid. Napangiti si Megan. Ang sarap pala ng niyayakap. Hinila siya ni Miguel papasok sa kwarto. Inabot nito ang isang unan bago humiga. Pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya at hawak pa din ang kamay niya hanggang sa nakapatong na siya sa ibabaw nito. Umikot ang paningin ni Megan pero pinilit niyang bumangon nang yakapin siya nito. Sabay adyas upang makadapa siya sa katawan ng binata. Lalo siyang nahilo. Kung dahil iyon sa nainom niya o sa presensya nito ay hindi niya masiguro. Nahihilo na ako, wika niya. Oh, I'm sorry. Inihiga siya nito sa tabi nito. Pinaunan siya ni Miguel sa dibdib nito habang ang isang binti niya ay nasa pagitan ng mga hita nito. Napasinghap si Megan. Ramdam na ramdam ni Megan ang pagkalalaki ni Miguel. Sir Miguel? Hinalikan siya ng binata sa noo. Good night, Megan. Bago pa siya makapagprotesta, ay nakatulog na ito. Madilim pa nang magising si Miguel, or maybe, he was dreaming again. Pagkatapos ng isang taong panaginip at pagpapantasya, mahirap paniwalaang naroon si Megan sa kama at nakayakap sa kanya. Nakatitig siya sa mga labi ng dalaga. Nang mga sandaling iyon, ay nais niyang sakupin ang mga mapupulang labi nito at pilit na inaalala niya kung paano ito napunta roon. Nang hindi agad niya maalaala, ay hinayaan na lamang niya ang sariling yumuko at ang kinin ang mga labing kay tagal niyang ninais na mahalikan. Napakislot si Megan. Muli ay inangkin ni Miguel ang mga labi ng dalaga. Nagulat pa siya nang maramdaman ang masuyong pagtugon ng halik ni Megan. Kung panaginip pa rin iyon, ay ayaw na niyang magising pa. Hindi ako sigurado kung panaginip lamang ang lahat ng ito. Ang tagal kong pinangarap at halos araw-araw kong napapanaginipan. Wika ni Miguel na nakatitig sa mukha ni Megan. Hindi ito gumagalaw pero naramdaman niya ang tensyon sa katawan ng dalaga. Okay ka lang ba? Oo. Nahihiyang wika ni Megan. Tumawa ito at sabay silang napaungol sa kiliting dulot niyon. Please, hindi sana panaginip ito. Muli ay hinagkan siya ng marahan ni Miguel at buong puso naman na tinugon iyon ni Megan. Mababaliw yata ako bago pa tayo magsimula. Ngumiti ito at hinalikan uli siya. I love you. Natulala si Megan rito, kasabay ng paghinto ng tibok ng puso niya. Ano raw? Lumawak ang pagkakangiti ng binata. Ganoon ba ka-shocking? Pero, pilit na inaalala niya ang lahat ng rason kung bakit hindi niya ito dapat paniwalaan. Pero ayaw mag-cooperate ng isip niyang lamuna sa alkohol at pagmamahal. Muli siyang hinalikan ni Miguel. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo bukas. Sa ngayon, gusto ko lang malaman mo, mahal na mahal kita. Buong pagmamahal, wika ni Miguel. Kahit hindi makapaniwala, ay tila nalusaw ang puso niya kay tagal nang nais marinig iyon mula sa binata.
Panaginip man o hindi. May pakialam pa ba siya? Nilunod ng halik nito ang lahat ng katanungan sa isip niya. Nilasap nilang dalawa ang pagmamahal na pilit nilang tinatago sa isa't isa. Napakasaya ni Megan dahil ibinigay niya ang kanyang sarili sa taong unang lalaking minahal niya. Sa pagitan ng pag-umol, pagsinghap, pagtawa, at nakakaliyong kiliting hatid ng ginagawa nila, ay hindi niya napigilang ibulong ang matagal na niyang itinatagong lihim. Nang makatulog ito, ay ibinulong uli niya iyon dito. Mahal na mahal kita, Miguel. Alam niyang hindi niya kayang sabihin iyon ng harapan kapag pareho na silang nahulasan. Megan felt sore, but not in a bad way. Like the feeling you get after a very good workout or a great night of wonderful sex. Napadilat siya sa kanyang naisip at saka bilang napabangon. Napuna niyang iba ang kwartong kinaroroonan niya at nakahubad pa siya. Oh my God! Hindi pala panaginip yun. Tumawa si Miguel na nakaupo at nakasandal sa headboard. Mukha itong bagong paligo na. Maliban sa boxer, wala itong ibang suot kundi ang ngiti nagpa-short circuit sa mga nerve ending niya. Ganyan ka ba talaga magising? Biglang bangon? Para kang robot. Nahilot ni Megan ang kanyang sentido at hinawakang mabuti ang kumot sa kanyang dibdib. Naalaala niya ang lahat na nangyari kagabi. She remembered begging him over and over again. Napuno ng hiya ang katawan niya. Napasinghap siya nang maramdaman ang mga kamay ni Miguel sa magkabilang balikat niya. Sinamyo nito ang buhok niya. I like your hair. It was baby fine and wavy and reached the middle of her back. Ang haba, ang lambot pala talaga. Nakangiti na wika ni Miguel. Bigla namang pumasok sa isip ni Megan kung paano siya dinala ni Miguel sa dulo ng kaluwalhatian. Inaalala mo, no? Naalala mo ba ang mga sinabi ko? Nanunodyo na tanong ni Miguel. Ramdam ni Megan ang pamumula ng mukha niya. Nang salubungin niya ang mga mata nito, ay parang video na nag-replay ang isang scene sa isip niya. Shit! Nasabi ko sa kanya na mahal ko siya. Narinig ba nito iyon? Ang tanga-tanga ko talaga. Bulong niya sa kanyang sarili. Napasimangot si Miguel sa kanya. Bakit parang hindi maganda ang naalaala mo? Ipinilig ni Megan ang kanyang ulo. Kinain niya ang lahat ng sinabi niya rito. Na in love siya rito kahit alam niyang katangahan lamang iyon. Lalo pa niyang ipinahamak ang sarili niya dahil inamin pa niya rito iyon. Wala na yata siyang kasing tanga. She needed to think to get away from him. Tinangka niyang ilayo ang kanyang sarili sa binata. Uuwi na ba tayo? Tanong niya. Hindi pa, sagot ni Miguel. Napatitig siya sa finality ng tono nito. Ano? Hindi tayo aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap dahil alam ko maraming pumapasok dyan sa kokote mo. Huwag mo nang i-deny, Megan. Kilalang kilala na kita. Palagi kang nag-iisip. Kapag hinayaan kitang umalis nang hindi tayo nagkakaliwanagan, baka bigla mo na lamang kong iwan at hindi ka na uli magpakita pa sa akin. Naghahamon ang tingin nito nang kontrahin niya ito. Tumiim ang mga bagang nito. Anong kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na totoong mahal kita, Megan? At handa akong panagutan ang nangyari sa ating dalawa. Nakatitig na wika ni Miguel.
Napanganga si Megan. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Huminga ito ng malalim at nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Miguel. Ang sama talaga na pagkakakilala mo sa akin, Megan. Akala ko, pagkalipas na mahigit 1 taon, magbabago na iyon at mapatutunayan ko sa'yo na hindi ako katulad ng dati. Tumawa si Megan ng pagak. Paano ka nagbago? Ganoon ka pa rin naman ah. Kabing-kabila ang babae mo, Miguel. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Miguel. Kailan mo ba ako huling nakitang may kasamang babae? Pinandilata niya ito. Kagabi. At huwag kang magkakaila sa akin, Miguel. Rinig na rinig ko ang usapan ninyong dalawa. Inis na wika ni Megan. Pinagtaasan ito ni Miguel ng isang kilay. Oh my! Nagsiselos ka doon? Bumalik ang inis ni Megan rito. Ang saya ng buhay mo. Nahalikan mo yung long time crush mo at ako namang tatanga-tanga, nagpadala pa rin sa'yo dito. Hindi pa rin ni Yama at Tim na nagpatanga siya rito. Hindi na talaga ako iinom dahil bumababa ang taste ko sa isang lalaki. Inis na wika ni Megan. Oy ha? Walang insultuhan. Nang magtangka uli siyang kumawala, ay hinigpitan nito ang pagkakahawak sa mga balikat niya. Huwag mo naman akong takasan, irog ko. Kinubabawan siya nito sa kama. Nang makipagbuno siya rito, ay tinawanan lamang siya ni Miguel. Magpakabait ka riyan, irog ko. Nakangising, sabi nito. Pilit kumakawala si Megan. Pakawalan mo ako, Miguel. Lalong umiti ito ng maluwang sa kanya. Dapat yata lagi kitang ginagalit para lagi mong sabihin ang pangalan ko. Anitong, kinintala ng halik ang mga labi niya. Ang ganda naman ng jowa ko. Stop saying that. Bakit? Totoo naman talagang mahal na mahal kita, Megan. Nanlaki ang mga mata ni Megan nang maramdaman niya ang naninigas na bahagi ng katawan nito na nakatikit sa gilid ng kanyang balakang. Nagpumigla siya. Bitiwan mo nga ako, Miguel. Malandi ka talagang lalaki ka. Pinigilan siya nito sa balakang. Kapag nagpatuloy ka, lalaki yan. At mas mararamdaman mo. Sige ka, irog ko. Sa kapag pasensyahan mo na, at normal lang yan kapag magkasama tayong dalawa. At saka 1 taong kong binuro yan, kaya normal lang na maging magsik ng todo. Nakangiti pa na wika ni Miguel. Napatigil si Megan. Anong 1 taon? No sex for almost a year. Proud ka ba sa akin, irog ko? Naalala mo nung umakyat ka sa pad at nahuli mo ko? Napa-smid si Megan. Of course, naalala niya iyon. Iyon na ang last time. Muli ay hinalikan siya nito. Lasing din kasi ako nun eh. Kasalanan mo kung bakit ako nagpakalasing. Ha? Nagtatakang tanong ni Megan. Tumawa ang binata. Biro lang. Hindi naman kita masisisi. Kasi alam kong ogag talaga ako. Hindi ko maamin sa aking sarili na mahal kita. Akala ko noon, fixation lamang ito na kayang isolve ng sex sa ibang babae. Tama ka. Puno ng sarkastikong wika ni Megan. Hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig niya. Totoo kaya ang mga sinasabi nito? Mahal ako ni Miguel. Noon pa? Parang malabo naman atang paniwalaan. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi pala yun nawala. Pinatunayan ko lamang sa'yo na tama ka sa assessment mo sa akin. Patuloy ni Miguel. Saka kahit lasing naman ako, hindi ko nagawang dalhin iyon sa kwarto. Paliwanag ni Miguel sa kanya. Bakit?
Curious na tanong ni Megan. Ni ayaw niyang isipin kung paano nangyari iyon. Kasi po, irog ko, kama natin yung nandoon. Tayo ang pumili noon, katwiran ni Miguel. Basta, hindi talaga tama. It was weird. Pero alam niyang nagsasabi naman ito ng totoo. At bigla siyang kinilig sa sinabi ni Miguel. Nagsisi lamang ako na mahulasan ako. Tumirik ang mga mata ni Megan nang maalala ang tagpong kanyang nasaksihan noon. I'm sure, nagsisi ka ng todo noong naghalikan kayo sa pinto. Inis na wika ng dalaga. Hinalikan niya ako. Alangan namang itulak ko siya, diba? Saka hindi mo dapat i-witness yun. Pero talaga yata, sadyang wrong timing ka, iro ko. Hindi ako wrong timing. Talaga lang namahali ka, Miguel. Binawi niya ang kamay niya, pero hindi pa rin iyon pinakawala ni Miguel. You weren't complaining last night. Ngumisi ito. In fact, shut up. Namumula ang mga pisnging sikmat ni Megan dito. Tumawa ito at saka muling hinalikan siya sa mga labi. Well, yun nga. Naghanap ako ng paraan para mawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero mahirap talaga, Megan. Lalo na't nagkikita tayo araw-araw. Saka malakas talaga ang dating mo sa akin noong una pa lamang tayo magkita. Bakit hindi mo na lamang ako tinanggal sa trabaho? This was getting interesting kahit ayaw pa rin niya magpadala sa mga sinasabi nito. Naloloka ka na ba? Hindi kita basta pwedeng tanggalin na lamang nung wala ka namang kasalanan. Mabilis na sagot ni Miguel. Aside from the fact na highlight ng mga araw ko ang pagdaan sa tapat ng desk mo. Saka ang ganda ng umaga ko tuwing ikaw ang makikita ko, Megan. So hindi mo ko sinisante dahil asset ako ng kumpanya. Pinandilatan siya nito. Huwag mong i-twist ang sinasabi ko. Muli siyang hinalikan ni Miguel ng mas matagal ngayon. At hindi niya napigilan ang hindi tumugon dito. Unti-unting nalusaw ang depensa ni Megan. Mahirap ba talagang paniwalaang mahal kita? Alam kong hindi ko mapapatunayan sa'yo na naging sobrang tinuko ng 1 taon dahil kahit nga ako hindi rin makapaniwala. Pero sana bigyan mo ko ng konting chance para patunayan sa'yo na mapagkakatiwalaan ako, Megan. Na mahal talaga kita. Paliwanag ni Miguel. Kaya ba niyang paniwalaan ang sinasabi ni Miguel? Kung mahal mo ko, bakit hinalikan mo si Akira kagabi? Kahit alam mong dingding lang ang pagitan nating dalawa. Inis pa din na wika ni Megan. Napabuntong hininga ang binata. Out of my stupid ideas, as usual. Gusto kong malaman kung ano ang reaction mo. Pero bukod pa roon, gusto ko ring itest ang aking sarili. Si Akira na yata ang pinakamatagal kong crush. Kung mayroon mang babaeng makakapagbaliktad ng fixation ko, ay siya na iyon. Nawawalan na ako ng pag-asa dahil wala akong makitang sign na may pagtingin ka sa akin. Pero as usual, wala ka rin namang pakialam. Kung alam mo lang, mahal din kita. Bulong niya sa kanyang sarili. So may napatunayan ka ba, Miguel? Oo, napakalaki. Na isa akong napakalaking tanga. Ngumiti ito sa kanya ng bagya. Sa kapisngi lamang naman niya ang nahalikan ko Bumaling kasi siya. Wika pa ni Miguel. Bakit? Dahil ayaw niya magpahalik sa'yo? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Megan. Hindi siguro kami talo? Sabi nito. Nangihinayang ka? Inis pa din na wika ni Megan. Hindi Maniwala ka sana. Bigyan mo lang ako ng chance, Megan. I know I can make you happy. Mabilis na kita napapangiti ngayon, di ba? Pinadaan ito ang mga hintuturo
sa balingusa ng ilong niya. Kita niya sa mga mata ng binata na mahal talaga siya nito. Alam ko naman na may pagkaogag ako. Understatement yon, pero alam mo namang hindi ako abusadong tao. Makikinig ako sa'yo. Hindi ako gagawa ng kahit na ano para saktan ka intentionally. And I know you can tolerate my weirdness. Hinalikan nito ang isang tainga niya. Alam kong mahal mo din ako, Megan. Narinig ko sinabi mo. Bulong nito sa kanya na tila ba sikreto iyon na ayaw nito marinig ng iba. Ang akala ko, na-imagine ko lamang iyon dahil sa matinding desire ko marinig iyon. Pero inulit mo noong akala mo ay nakatulog na ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Megan. Gising ka pa nun? Hindi ako nakatulog nun dahil sa sobrang kaligayahan. Tapos, kinabahan ako na baka magsisi ka pagising mo. Kaya nung sabihin mo yon, saka lang ako nagkaroon ng konting pag-asa. Naisip ko rin baka mahal mo ako dahil alam kong hindi ka ganoong kalasing. Kung hindi mo ko mahal, ay hindi mo hayaang may mangyari sa atin. Kaya bang lakas ang loob mo ngayon? Mataray na sabi ni Megan na kahit alam niyang bistado na siya. Hindi Ang lakas ng nervyos ko ngayon. Pag-amin ni Miguel. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, Megan. Nasa iyo na ang desisyon. Pinakawala nito ang mga kamay niya na tila nawala ng lakas na tumihaya ito sa kanyang tabi. Hindi siya makagalaw. He had to confess to having loved her for a long time. Inamin din niya kay Megan na hindi siya nakipagsiping sa iba noong ma-realize niyang mahal na mahal niya si Megan. Paano ito nakasurvive? He was a sensual and loving person. He loved sex and teased her all the time about it. Miguel, ang sarap namang pakinggan na sinabi mo ang pangalan ko, irog ko. She had to smile at that. Mahigit 1 taon na nitong ini-insist iyon. She had never done it until now. Kung totoong nakatiis ka ng ganoong katagal, totoo nga, Megan. Paano mo nakayanan? I mean, alam ko may mga pangangailangan ang mga lalaki. Ikaw pa? Na napakalandi mo? Ingos pa na wika ni Megan. Napatawa si Miguel at muling tumagilid paharap sa kanya. Ang akala ko pa naman matalino ka, Irog. She realized the answer after 2 seconds. Naramdaman niya ang pagkakiyarat ng kulay sa mukha niya. Never mind. Huwag mo na nga sagutin. Muli nitong hinalika ng marahan ang mga labi ng dalaga at muling bumulong sa kanya. Alam mo ba kung paano? Iniisip kita habang alam mo na kung ano? Napapikit si Megan nang mag-flash sa isip niya ang sinabi ng binata. Biglang nag-init ang pakiramdam niya at para may mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Naisip mo ano? Nakangiting tanong ni Miguel nang magmulat siya ng mga mata. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Nakangiti pa rin na wika sa kanya ni Miguel. Nanlaki ang mga mata niya. Nice! Natatawang, sabi nito. Nahuwaan na kita ng kahalayan ko. Hinampas ito ni Megan. Tumigil ka nga, Miguel. Napangiti si Miguel at saka siya kinubabawan. Ang ibig bang sabihin nito? Pahayag ka nang bigyan ako ng chance? Irog ko? Napangiti naman si Megan. Pag-iisipan ko pa. Tumango-tango sa kanya ang binata. Habang nag-iisip ka i-entertain na lang kita. Bago pa siya makapagtanong dito, ay muli na siya nitong
hinalikan sa mga labi. Sa totoo lamang, ay mas mahirap mag-isip kapag hinahalikan na siya ng binata. Pero okay lang dahil alam naman niya kung ano ang isasagot niya sa mga tanong sa kanya ni Miguel. Alam ni Megan sa kanyang sarili na mahal din niya si Miguel. Bakit nga ba hindi niya bigyan ng chance ang kanyang sarili na maging maligaya at masaya sa piling ng binata? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bilis ng tibok ng puso ni Megan habang paakyat siya sa penthouse ni Miguel. Hindi niya ito nakita mula noong ihatid siya nito sa bahay mula sa resort. Nagte-text ito na kung ano-anong kalokohan na madalas ay nagpapangiti naman sa kanya. Nang nagdaang gabi, ay sinabi nito marami itong tatapusing project buong araw, kaya umakyat na lamang daw siya kapag may kailangan siyang papirmahan dito. Napabuntong hininga muna siya. Huminahon ka, Megan. Kaya mo yan. May narinig siyang lumagapak, kasunod ang paghiyaw ni Miguel. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at napatitig siya sa nakangiwing mukha ng boyfriend o boss niya habang hinihilot ang mga paa nito. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Megan. Pinatid ako ng mesa. Sagot naman ito. Tumabi ito upang makapasok naman siya. Nanlaki naman ang mga mata niya pagpasok niya. Anong nangyari dito? Ngumiti ang binata. Surprise ko para sa'yo. Okay ba? Iginala ni Megan ang kanyang mga mata. His living room was newly furnished. The sofa was big and black and looked soft enough to sleep in. Ang isang hindi na iba ay ang shelf na binili nila noon. Bakit ka bumili ng bago? Okay pa naman ang mga dati mong gamit, di ba? Nagtatakang tanong niya dito. Hinilot ng binata ang batok nito. Sa panggigilalas niya, ay tila nahihiya ito. Maraming kawalang hiya na ang na-witness ng sofa na iyon. Gusto ko lang kapag andito ka hindi mo maisip kung ilang babae na ang, alam mo na. Nakangiti na wika nito sa kanya. Bigla namang nakaramdam ng kilig si Megan sa sinabi ni Miguel. Nginitian niya ito. Maraming salamat. Gumanti rin ito ng ngiti sa kanya. May kasama bang kiss yan? Tudiyo sa kanya ng binata. Dapat ba? Aba, dapat lang. Niyakap siya ng mahigpit ni Miguel. Sabay agaw sa folder, nabitbit niya at iniitsa mga iyon sa coffee table. Nothing urgent, right? Mamaya na yan. Hinalikan siya nito sa mga labi na agad naman niyang tinugon. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay pinindot niya ang ilong nito. May trabaho ako sa baba. Not today. Siligaya na muna ang bahala roon dahil tutulungan mo ako rito ngayon. Nakangiting inalis nito ang buhok niya mula sa pagkakapusod niyon. Sexy. Tutulungan ano? Napangiti ito sa kanya na may kasamang pilyo. House and furniture blessing. Irog ko. Bibinyagan natin ang bagong sofa. At iyon. Itinuro nito ang single-seater. Pati yung kama natin at ang lahat ng sulok ng bahay. Nang ma-realize ni Megan kung ano ang nais gawin ni Miguel, ay ginutusan niya ito. Puro kahalayan ang nasa isip mo, Miguel. Kaya nga mahal mo ko, diba? Napailing na lamang ang dalaga. Inayos niya ang kanyang eyeglasses at saka sinalubong ang mga mata ng binata. So, where do you want to start? Nanunod yung wika ng binata. Tinitigan siya nito
Tila hindi makapaniwalang pumapayag siya bago unti-unting napangiti. Right here is good. Nag-angat siya ng mukha mula sa pagkakaunan sa dibdib nito habang nakahiga ito sa sofa at nakayakap naman sa kanya. Tila dinaanan ng mga ipo-ipo ang nagkalat na mga damit sa sahig. Napangisi siya sa nabasang mga tanong sa mga mata nito. Right here is great. Sabi ko na nga ba at nahawaan na kita eh. Nakangising, sabi ni Miguel. Kaya nga mahal mo ko, diba? Panggagaya naman sa kanya ni Megan. Sinabi mo pa. Proud na sagot nito. So, kailan natin sasabihin kay Lola na pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko, kaya kailangan mong panagutan ang aking puri? Nakangiting tanong pa din ni Miguel sa kanya. Napangiti naman si Megan, pero nang ma-realize niya kung ano ang sinasabi nito, ay tinitigan niya ito. Ngumiti ito. Hindi ako nagbibiro, Megan. Gaya ng sinabi ko sa'yo dati, alam ko kung ano ang gusto ko. Wala akong pakialam kung bukas, sa 1 taon o sa 5 taon, basta pumayag ka lamang. Seryoso na wika nito. Total naman, napariwara na ako ng dahil sa'yo. Matagal ka nang napariwara. Natatawang sikmat ni Megan sa kawalan ng masabi. Nakakalula ang nararamdaman niyang pinaghalo-halong emosyon ng dahil sa binata. Nagulat pa si Miguel nang biglang sumeryoso si Megan. May problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ako sigurado na magiging tapat ka sa akin, pero sapat na sa akin. Ang alam ko na mahal mo ako, Miguel. Matagal na kitang mahal, at pilit ko lamang tinatago dahil sa takot ko na masaktan ako sa bandang huli. Pero alam mo, pinatunayan mo sa akin ang totoo mong motibo. Hindi mo ko iniwan. Lagi kang andyan sa akin kahit napakakulit mo. Mahal na mahal kita, Miguel. At handa akong maging may bahay mo habang buhay. Napaiyak naman na niyakap siya ni Miguel ng napakahigpit. Pangako ko, irog ko. Hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin mo. Ibibigay ko ang buhay na masaya at buong pamilya kasama na magiging anak natin. Mahal na mahal kita, Megan. Ikaw ang kaligayahan ko ngayon at sa mga darating pang bukas, buwan, at sa buong buhay natin na magkasama tayong dalawa. Mahal kita, irog ko. Isang maalab na halik ang kanilang pinagsaluhan at pinaramdam nila sa bawat isa ang wagas nilang pagmamahalan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, ay naging masaya at maayos ang pagsasama ni na Megan at Miguel. Nakaplano na din silang ikasal at bumuo ng isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. You are the one. Sana ay muli ninyo ako samahan sa bagong series story na aking inihandog para sa inyong lahat. Maraming salamat po.